Sabihin nyo nga po, alagad. Asan na? Tulog na yung iba. Sabihin nyo po, alagad. Sabi sa Ebanghelyo, kinakausap ni Kristo ang kanyang mga alagad. At sinasabi, sino man ang nagnanais na sumunod sa akin. Yan. Hindi niya sinabing, magkakaroon kayo ng monthly allowance. Hindi niya sinasabing, magkakaroon kayo ng bahay. Magkakaroon kayo ng kotse. Hindi niya sinasabi na, magkakaroon kayo ng lahat ng hinihingi ninyo. Ang sinabi, ito yung criteria. Ito yung qualifications. Ang sino man nagnanais sumunod sa akin, una, limutin ang tungkol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, sumunod sa kanya. Ito na may yung image ng Nazareno, di ba? Sino ang gustong sumunod dyan? So kung susunod dyan, dapat may pasang kang krus. So walang alagad ng poong Nazareno ang walang krus. Tapos dasal kayo ng dasal sa Nazareno. Sana mawala ng problema ko. Sana. Yan nga ang krus na dapat natin pasanin. Yan ang krus mo. Iba-iba yung krus natin. Tapos ayaw mo. Paano ka makakasunod? Limutin ang tungkol sa kanyang sarili. Ano bang ginawa ni Kristo? Diba Diyos? Nasa kanya na yung lahat. Nagpakababa. Pumunta sa atin. Naging tao. Inalis lahat ng karangalan na mayroon siya. Nakipamuhay sa atin. Tapos gusto natin lahat, diba? Ginhawa. Mali pala yung sinusundan natin. Gusto lang natin ginhawa. Ayaw natin ng hirap. Hindi pwede. Package deal yun. Sa hirap at sa ginhawa, susunod tayo sa Diyos. Ito na may mga obispo natin ngayon, di ba, naharap ngayon. Kailangan harapin itong sinasampang kaso sa kanila. Kailangan nilang harapin to. Kailangan nating tulungan. Kailangan natin ipagdasal. Hindi pwedeng tatakasan. Harapin ang buong katapangan kasi nga, di ba ang sabi, ang Diyos ang magtatanggol sa kanila. Ang Diyos ang magtatanggol sa atin. Kailangan lang, para bang, kalma lang. Huwag kang matakot. Huwag kang pangunahan ng takot, kundi mas lalong magdala ito sa mas malalim na pananampalataya. Sabihin niyo nga po sa katabi niyo, hindi ka pinababayaan ng Diyos. Huwag mong isipin, nagkasakit ka, may kaso ka, naghihirap ka, nagugutom ka. Huwag mong isipin, pinababayaan ka ng Diyos. Kundi yan ay isang paraan para mapatunayan mo na handa kang sumunod sa Kanya. Mahirap naman kaya ka nandito kasi may hiningi ka. Alam nyo, parang sa pagninilay ko kanina, ang buhay natin bilang mga deboto o bilang tao, hindi ito tungkol sa kung anong makukuha mo. Hindi ito tungkol sa kung ano ang mapupunta sa iyo, kung ano ang makukuha mo, kundi ang buhay natin ay sa kung ano ang maibibigay mo. Yun yung parang, sa tingin ko, mas magdudulot ng kaligayahan, ng fulfillment. Hindi yung kung ano ang nagigain o kung ano ang natatamo mo, naiipon mo. Hindi yan. Masaya ka dyan. Masaya tayo dyan. Pero mas fulfilling yung kung ano yung naibibigay mo. Yan, di ba? Wala namang deboto ng Nazareno ang pinabayaan. Wala namang deboto ng Nazareno ang nabibigo o ang binibigo ng Diyos. Kasi ginagamit nga tayo ng Nazareno para maging daluyan ng pagpapala. Binibigyan ka at ibibigay sa iyo ang kahilingan mo, hindi para sa iyo, kundi para mas maging masaya ka.
Dahil mas masarap yung may naibibigay kaysa mayroong kang natatanggap. Smile na. Okay lang yan. May sakit ka, kailangan makita pa rin sa'yo na nakukuha mong maging masaya. Kahit anong sakit pa yan. Kasi yan yung paraan ng pagtugon mo sa Diyos. At dapat nga, kung mayroong blessings, magpasalamat. Kung mayroong paghihirap, magpasalamat. Kasi nararanasan natin pareho. Parang ayaw nyo, no? Sa mga mukha ninyo, parang gusto nyo saya lang. Gusto nyo ligaya lang. Ay, hirap nyo kausap, no? Kahit anong paliwanag eh. Wala eh, sarado eh. Hindi eh, gusto ko pera. Marami ng tao ang may pera pero hindi masaya. Pero yung katabi mo, wala man niyang pera, pero masaya yan. Sabihin niyo sa katabi, how to be you po? Diba? Na parang, ano, bakit ganun? Sila nakukuha nilang maging masaya. Bakit ako mayroon at lahat, hindi pa rin masaya? Baka kasi lahat nasa iyo, wala pang lumalabas mula sa iyo. Subukan mo. Ayan, siyempre, ito nga ay hamon, pagtawag ng Nazareno. Kung sino man ang gusto, kung sino man ang may gusto, hindi ka pipilitin. Pero sana makita mo sa kung paanong ipinakita at pinapaliwanag sa atin, ito ba ay ipagpapalit mo? Ang Diyos ba na ito ay ipagpapalit mo sa tingin mong, no? Wala eh. Malaking kawalan kapag hindi tayo tumugon sa panawagan ng Diyos. Amen?